sa isang makalumang simbahan na nagiba at natabunan ng lupa ang ibang parte nito. May mga tumubo na rin na mga iba't ibang klase ng matatayog na halaman, pero ang namumukod tangi dito ay isang kumpol ng kawayan na tumubo mismo sa gitna ng simbahan na parang sinadya. Sinadya pa yon na kunin ni Ilaw dahil nga sa kalapitbayan lang nila ang simbahan na nagiba. Si Ilaw ang pangunahing karakter natin sa kwento. Si Ilaw ay kabilang sa pamilyang apelyidong Ruiz sa kanilang lugar. Ayon kay Ilaw, ang apelyido nila ay galing sa kanununuhan nilang Banyaga. Ibig sabihin ay may dugo itong si Ilaw na Espanyol, kaya't hindi naman sa pagmamayabang ay gwapong lalaki itong si Ilaw. Ang pamilya nila Ilaw sa lugar nila ay kilala na maraming lupain na sinasaka dahil nga sa minana nila ang mga naipundar ng mga kanilang kanununuhan na mga lupa. Pero bukod doon ay kilala rin ang apelyido nila na lahi ng mga antingero. Pero hindi sila nanggagamot. Mahilig lang sila sa mga ganong bagay dahil sa kagustuhan na rin nila na magtangan ng tagong karunungan. Pero nagbago ang lahat nang makuha ni Ilaw ang batong kawayan na sinasabing isa rin yung klase ng mutya na may malakas na birtudes na panlaban sa masasamang elemento. Dahil sa dulo nito ay sinadya nitong patulisin upang panlaban sa mga nilalang o isang pamilya ng aswang na nakalaban ng kanyang buong angkan. Dekada 70, sa Panay Island tayo, Iloilo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. 5 tito ni Ilaw ang namatay sa hidwaang ito ng lahi ng antingero at lahi ng mataas na uri ng aswang, at sila ay mga gabunan. Konting pagbabalik tanaw lamang tayo para malaman natin kung anong nangyari at bakit o kung papaano namatay ang mga tiyuhin ni Ilaw. Ayon kay Ilaw, sa mga panahong ito ay nasa 11 pa lamang siya nang marinig nito na nag-uusap-usap ang kanyang mga tiyuhin kasama ang kanyang ama. Pero ang mga napapakinggan naman ni Ilaw na mga bagay-bagay noon sa mga ito ay hindi na bago sa kanya dahil sa sanay na ito sa kanyang mga tito at sa kanyang ama. Butragis yung mga yan. Ba't mo hinahayaang ginaganon-ganon ka lang? Mga lecheng angkan ng aswang na yan? Salita ng tiyuhin ni Ilaw na si Nardo na siyang panganay nilang magkakapatid. Dahil sa 8 ang bilang ng magkakapatid na to, 2 lang ang babae. Bali pang-6 na lalaki ang tatay ni Ilaw. At ang pinagsasabihan niya nito ay ang pangatlo naman sa kanilang magkakapatid. Dahil sa may nakaalitan ito na isang grupo o pamilya na hinihinala nilang lahi ng gabunang aswang. At ang apelidong yun ay nagngangalan naman na Marquez. Itong mga Marquez ay kagaya rin ng estado ng pamumuhay kina Ilaw. May kaya kumbaga. At nagsimula lang ang alitan na ito dahil sa panliligaw ng isang kapatid ng mga Ruiz sa isang babae na naging karibal naman niya, ang isa sa mga lalaking anak ng Marquez. Nagdaan ang mga taon sa hidwaang iyon ng 2 pamilya. At ang unang namatay sa mga Ruiz ay ang pangatlong lalaki. Ayon naman sa kwento ng tatay ni Ilaw na tinambangan sa bukid ang tiyuhin niyang yun ng gabi at doon na ito pinatay ng karumal-dumal ng pamilya Marquez. Nagpupuyos noon ang panganay ng mga Ruiz, tiyuhin ni Ilaw, at sinabing, "Walang dimandaan! Ubusan ng lahi kung ubusan ng lahi!" Salita nito na talagang galit na galit sa pagkamatay ng kanilang pangatlong kapatid. Lalong umigting noon ang hidwaan sa 2 pamilya na to. May napatay din ang pamilya Ruiz noon na 3 sa mga Marquez. Yun nga lang, mas marami ang bilang ng mga ito.
100 ang angkan nito na kinabibilangan ng mga lalaki. Iba pa doon yung mga babae. Kaya't dumating na lang ang araw na pati ang ama ni Ilaw ay namatay na rin sa hidwaang iyon. Sunod ang panganay nila. At ang masaklap sa mga pangyayari, bago pa man mailibing noon ang panganay na tiyuhin noon ni Ilaw, ay kinailangan niya na ring umalis sa kanilang bayan dahil ang usap-usapan noon sa kanilang baryo na hindi raw titigil ang angkan ng mga Marquez hanggat may natitirang lalaki sa apelyidong Ruiz sa bayan nila. Ibig sabihin, gusto na nilang putulin ang ugat o ang magiging ugat pa ng pamilya nila Ilaw. Puputulin na ang bloodline nila Ilaw, kumbaga. Kaya't walang nagawa na nun si Ilaw kundi ang tumakbo para sa kanyang buhay. Tangan-tangan ang mga gamit niya at ilan sa karunungan sa pagiging antingero ng kanyang mga tiyuhin na nawala na nga, pati ang kanyang ama. Dala na rin ni Ilaw noon ang baston na kawayan na naging bato, kasama nitong umalis ang kanyang ina. Wala nang sasakit pa noon ang nangyari kay Ilaw dahil ang mga natitirang tiyahin niya noon ay iniwan niya sa kanilang baryo na walang kasiguraduhan kung sila ay hindi papatulan ng mga Ruiz. Dahil ang sabi sa kanya ng mga ito na tumakas na sila ng kanyang ina dahil siya na lang ang natitirang magpapatuloy ng apelyidong Ruiz. Dahil kahit bahawak na ni Ilaw ang baston na kawayan na naging bato, sa karanasan ay birhin pa si Ilaw sa pakikipaglaban. At kahit pa may kaunting karunungan na ito dati, ay hindi niya kakayanin na harapin ang pamilya ng mga aswang. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ang pag-alis sa kanilang bayan, ay pikit mata na lamang nitong inatim ang pait ng pagkakataon. Babalik ako. Babalik ako. Salita niya noon bago siya tuluyang umalis sa kanilang bayan. Sa isang sulok ng isla noon nagtago si Ilaw kasama ang kanyang ina, at yun ay ang lugar ng Siquijor. Dahil doon ay may ibang kamag-anak naman ang kanyang ina na sa sata ng buhay ni Ilaw ay hindi pa niya nakikita dahil sa Iloilo nga siya lumaki. Noong una ay naging matiwasay naman ang pamumuhay doon ni Ilaw. Dahil sa sagana naman sila sa makakain dahil sa malaking salapi na dala ng kanyang ina na napagbentahan nila sa lupain na parte ng kanyang ama sa pamilya Ruiz. Ngunit sa pagdaan ng panahon, dahil nga sa nauubos din ang salapi, nung kinukulang na sila ng pangtustos sa kanilang pamumuhay doon sa Siquijor, ay doon na niya nakita ang tunay na pag-uugali ng mga kamag-anak ng kanyang ina doon. Lagi na lang galit ang mga yon at mainitin ang ulo sa kanilang mag-ina. Kesyo kahit daw nakapagpatayo ng munting bahay ang ina ni Ilaw doon, ay lupa pa rin nila ang kinatitirikan noon. Kaya't dapat lang daw na magbigay-bigay rin ng konting salapi ang kanilang ina sa mga kamag-anak nila. At dahil sa teenager pa lamang noon si Ilaw, ay hindi naman niya alam kung bakit takot na takot ang kanyang inay sa mga kamag-anak nito doon. Hanggang sa napilitan ng magkargador si Ilaw sa malapit na merkado sa kanilang baryo upang tustusan ang pangangailangan nilang mag-ina, pati yung pahingi-hingi ng mga kamag-anak nito. Ngunit muling bumaliktad ang mundo ni Ilaw nung may nangyari na naman na isang dagok sa buhay niya. Nang isang araw, pag-uwi niya sa kanilang bahay, nadatnan na lamang niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig sa loob ng kanilang bahay at wala na itong buhay. Nung una ay hindi alam ni Ilaw kung anong sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. May nagsasabi na inatake daw ito sa puso. Pero ang tumatak sa isipan noon ni Ilaw ay yung narinig niyang namatay daw ang nanay niya dahil sa pambabarang. Inay! Inay! Bakit mo ako iniwan, Inay?
Iyak ni Ilaw sa pagkamatay ng kanyang ina. Pero datapwat na ganoon ay wala namang mapatunayan si Ilaw sa kwentong agam-agam ng mga taong nakapalibot sa kanya. Mahina na ang pakiramdam noon ni Ilaw pagdating sa aspeto ng espiritual. Natulog na kasi ang mutya noon ni Ilaw at hindi na rin ito ginagawa ang mga panata o pagpupuder sa pamamagitan ng pagdarasal ng alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Gawa ng abala na ito sa pagtatrabaho. Sa kaabalahan niya nga ay madalang na rin itong umuwi sa kanilang bahay mula nung namatay na ang kanyang ina. Wala naman na kasi siyang uuwian doon. Kaya't dun sa mismong maliit na pwesto na bagsakan ng gulay sa merkado natutulog itong si Ilaw. Wala na sa isip noon ni Ilaw ang mga bagay-bagay tungkol sa mga karunungan na tinatangan niya at turo sa kanya ng kanyang mga tito. At parang napukaw na rin ang apoy sa kanyang damdamin sa paghihigante sa pamilya ng mga Marquez. Dahil sa pagdaan ng panahon ay tanging ang pagraos na lamang sa pang-araw-araw na pamumuhay ang nasa isip ni Ilaw. Kinain na siya ng sistema. Nagising na lang si Ilaw sa batingaw ng kampana. Halos araw-araw naman na naririnig ni Ilaw ang kampanang yun na malapit sa pwestong kanyang pinagtratrabahuan. Ngunit yung araw lang na yun ang kakaiba sa kanya. Sa di niya malamang dahilan ay naisip na lang nitong magsimba dahil taon na ang bibilangin na hindi siya nakakapasok sa simbahan. Maagang misa ang dinaluhan ni Ilaw. Nagpaalam na lang ito sa kanyang amo na babalik din agad ito pagkatapos nung magsimba. Pinayagan naman siya nito. Nang habang naglalakad na si Ilaw papasok sa bakuran ng simbahan, umagaw pansin sa kanya ang isang matandang lalaki na humihingi ng limos. Parang bulag yun sa pagkakatansya ni Ilaw. At may barya naman nun si Ilaw, kaya agad niya itong nilapitan. At nung ilalaglag na sana ni Ilaw ang barya sa latang nasa harap nung matanda, nagsalita yun ng, "Kumusta ka na, Ilaw? Buti ay naalala mo pa ang tunay mong pagkatao." Tang, kilala niyo ho ako? Gulat na tanong ni Ilaw. Oo naman. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ang masilayan kang muli. Sa pagsambit ng matanda, mas nagulat si Ilaw dahil sa ibinuka ng matanda ang kanyang mga mata. Sabay silay sa kanya. Pero nanayo ang buhok sa mga braso nun ni Ilaw dahil sa purong puti yung mata ng matanda. Yung parang may katarata, ganun. Pero talagang puting-puti na. Paanong kilala niyo ako, Tang? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nagising ka na. Tingnan mo ang simbahan na naghihintay sa'yo. Uwi ka ng matanda, sabay turo sa simbahan. Bakit ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Salita naman ni Ilaw, sabay baling niya ulit ng tingin sa matanda na nasa kanyang tabi. Ngunit nagimbal si Ilaw nang wala na ang matandang nanlilimos sa kanyang tabi. At doon ay nakita niya na lamang ang baston na nakaparehas ng baston na kinuha niya sa kawayan. At parang yun na yun talaga. Pero sa isip nun ni Ilaw ay iniwan niya ang baston sa kanilang bahay. Yung parang naabandona na, malapit sa kamag-anak ng kanyang ina. Paanong napunta ang bagay na yun sa harap ng simbahan? Pati yung matanda na nawala. Paanong nangyari yun? Hanggang sa parang may bumulong na lang sa wisyo ni Ilaw na kunin niya ang baston. Kaya't kahit hindi siya sigurado na kanya ang bagay na yun, ay dinampot niya na lamang ito
at nagpatuloy sa pagsisimba. Dumaan pa ang mga buwan na naging parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay ni Ilaw ang pagsisimba, hanggang sa nararamdaman na niya ang paggising ng kanyang hawak na baston. Dahil sa hindi niya nalalaman na ang pagsisimbang ginagawa niya ay siya na rin palang pag-iipon ng puder o pondo sa kanyang espiritual na kakayahan na nananalaytay sa kanyang dugo. Nang isang araw, nang minabuting umuwi ni Ilaw sa kanilang bahay kung saan namatay ang kanyang ina, upang tignan ng mga ilan sa gamit nito, pati ang isang libreta na bigay din sa kanya ng kanyang mga tiyuhin na yumao. Doon ay napagtanto niya na ang hawak niyang baston ay ang baston niya na pala. Wala kasi doon yung naiwan niyang baston, at naisip niya na siguro ang matandang nagpakita sa kanya sa harap ng simbahan na nanlilimos ay ang gabay ng kanyang baston. Nagbalat kayo lamang ito, at dahil sa pagkakataong yun ay bumalik na ang kanyang mga tangan. Doon niya napagtanto na ang tito niya pala sa Siquijora na siyang kinakatakutan ng kanyang ina nung nabubuhay pa ito ay isang mangkukulam. Doon ay nagkaroon ng hinala si Ilaw, na naliksik si Ilaw noon kung ang mismong tiyuhin niya sa Siquijora ang pumatay sa kanyang ina. Nagtanong-tanong ito sa malalapit na tao sa kanila, at doon niya nalaman na isa palang bayarang mamamatay tao ang tiyuhin niya sa pamamagitan ng pangkukulam. At doon niya na rin nakumpirma na yun din ang pumatay sa kanyang ina. Doon ay nabuhay ang apoy ng galit kay Ilaw, at hindi siya mapakali hanggat hindi niya nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ina. Kaya gumawa siya noon ng hakbang upang paslangin ang tiyuhin niyang mangkukulam. Nang isang araw, dahil sa malapit lang naman ang bahay ng tiyuhin niyang yun, habang wala yun sa kanilang bahay, ninakaw ni Ilaw ang damit ng tiyuhin niyang yun. Nakapagdesisyon na kasi si Ilaw na kapag napas lang niya ang kanyang tiyuhin dito sa Siquijora, babalik na siya ng Iloilo. Nang huli pa ng manok noon si Ilaw, at ang ginawa niya, kinatay niya ang manok na yun. Pagkatapos ay inuubos niya ang dugo nun na pumapatak sa damit ng kanyang tiyuhin. Gabi na nung ginagawa nun ni Ilaw ang mga bagay na ito, at pagpatak ng 12:00 ng gabi, ipinako nito ang damit ng kanyang tiyuhin sa labas ng dingding ng pintuan ng kanyang bahay. At habang ginagawa niya yun, ay nag-uurasyon pa ito. Nang kinuha na niya ang naging batong kawayan na papatulis, sunod-sunod na pabulong-bulong na salita ang kanyang binibigkas. At pinagsasasaksak niya ang damit ng kanyang tiyuhin gamit ang kawayan. At doon ay narinig niya ang pagtunog ng kakaibang nilalang. Para yung nanggaling sa bahay ng mangkukulam na tiyuhin niya. Hinayaan lang naman yun ni Ilaw at hindi na pinansin, at naghintay na lamang ito ng umaga. Kinaumagahan nga ay nakumpirma niya ang kaguluhan sa ibang tao, sa mga kapitbahay, dahil sa pagkukumpulan ng mga ito sa harap ng bahay ng tiyuhin niya. Duguan yung tiyuhin niya, pero yung mga dugo nito ay lumabas sa kanyang bunganga, bibig at sa tenga. Nanahimik na lamang nun si Ilaw dahil alam na niya ang nangyari. Natikman ni Ilaw ang unang lakas ng kanyang tangan sa unang pagkakataon. Nang kitlin nito ang buhay ng tiyuhin din niya sa mother side. Wala namang pinagsisisihan noon si Ilaw sa kanyang ginawa, dahil sa Biblia, sa isang berso ng Exodus, nakasaad doon na patayin ninyo ang mga mangkukulam, at nasa tamang edad na dito si Ilaw ng mga panahong to. Kaya naman sa ipon niyang pera sa pagkakargadora
Gaya ng kanyang plano, ay babalikan na niya ang minsan na bumuwag sa kanyang pamilya, ang pamilya ng mga Marquez. Habang nakasakay si Ilaw sa bangkang kanyang nasakyan, papauwi sa kanilang dating lugar, naaalala niya nung mga panahong maunlad pa ang kanilang pamumuhay. Maraming taon na ang lumipas, yun ang nasa kanyang isipan. Hirap sa hirap ang pinagdaanan nito dahil lamang sa alitan ng dalawang pamilya. Kaya naman mababanaag pa rin sa mga mata ni Ilaw ang kalungkutan habang nakatanaw ito sa dagat. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat! Buwan ang lumipas sa pagdating ni Ilaw sa dating bayan nila. Marami nang nagbago. Wala na ang iba sa mga asawa ng mga tiyuhin nila doon sa lugar. At ang tanging natira na lamang sa kanilang bayan na kakilala niya ay si Apong Kido, na siyang dating tagapamahala ng kanilang mga sakahin sa bukid. Matanda na rin ito at namumuhay na lamang ng payak sa isang sulok ng baryo na malapit din dati sa bahay nila Ilaw. At dito na nalaman ni Ilaw na ang iba sa mga ari-arian ng kanilang pamilya ay naibenta na rin at yung iba ay kinamkam na ng gobyerno. Dahil sa wala daw papel na nagpapatunay na sa pamilya Ruiz ang mga yun. Ang akala pa naman ni Ilaw ay mababawi na niya ang dating estado ng kanilang pamumuhay pagdating niya doon. Ngunit sa kasamaang palad ay naging ganun na nga ang nangyari. Mula nung nawala sila ng kanyang ina sa bayan na yun. At ang masakit o masaklap sa nalaman nito na ang pagkamkam sa kanilang lupain, ang pasimuno dito ay ang pamilya ng mga Marquez. Nang malaman naman yun ni Ilaw, ginanap niya ang dapat niyang gawin upang mabawi ang karangalang dating tangan ng kanyang pamilya. Sinimulan ni Ilaw na bumuo ng mga plano para bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Kasama na dito ang kanyang pananaliksik upang mas lalong pagtibayin ng mga nalalaman nito sa karunungang kanyang tinatangan. Isang taon ang ginugol ni Ilaw upang palakasin ang kanyang pisikal na pangangatawan at pag-ibayuhin palalo ang nalalaman nito sa espiritual na kumbate. Sa maniwala kayo't hindi, dumayo pa noon si Ilaw sa mga liblib na baryo upang subukan lamang ang kanyang kakayahan sa ibang antingero. Sa pagdaan nga ng mga araw, ay marami-rami na rin ang nagawang matalo ni Ilaw sa mga nakatunggalin nito sa larangan ng tagong karunungan. Ngunit habang ginagawa yun ni Ilaw, siyempre, sa bawat panalo ay may katanyagan na nakapataw. Kaya naman hindi nagtagal ay nakilala si Ilaw bilang isa sa mga delikadong antingero sa lugar. At dito na nga niya nakuha ang palayaw na ilaw dahil sa liwanag daw na tangan ng kanyang dibinong karunungan. Ngunit kapalit ng kanyang katanyagan noon sa mga malalapit na lugar sa kanila ay siya namang pagkaalam ng pamilya ng mga Marquez na dumating na pala ang natitira sa mga angkan ng Ruiz na mortal nilang kalaban. Pero huli na ang lahat ng malaman nila na nandun na si Ilaw dahil handang-handa na si Ilaw para sa pamilyang iyon. Hanggang sa umabot na nga ang araw na nakatakda upang umpisahan na ni Ilaw ang kanyang pagbabalik sa estado ng kanilang pamilya. Ilaw, iho, alam kong malaki ka na at nasa tamang edad ka na para makapagdesisyon para sa mga kagustuhan mong gawin sa buhay. Pero bilang isang matanda sa iyo ng maraming taon, na siyang loyalista na nagsilbi sa inyong angkan ng mahaba ring panahon,
Kung ako sana ang pagpipiliin mo, ay ayaw ko nang maghiganti ka pa sa pamilya ng Marquez dahil sa alam kong delikado ang iyong gagawin. Wika ni Apong Kido na siya noong tinutuluyan ni Ilaw habang pinapayabong nito ang kanyang karunungan na siya lamang mag-isa. Naiintindihan ko po kayo, Tang. Pero mas mabuti nang mamatay na may pinaglalaban ka kaysa sa maupo na lang ako sa isang sulok ng bayang ito habang nakikita ko ang pamilyang nagwasak ng buong angkan ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung wala pa akong gagawin sa ngayon. Marami na akong pinagdaanan, Tatang, at yun ang naging hulmaan ng aking mga paniniwala at pagkatao. Kaya ako nakabalik dito sa ating bayan. Para't ano pa ang buhay kung hindi ko nalalaman ang silbi nito? Paano na lang ang pagkamatay ng aking ama, si Leonardo, at ng iba pa sa pamilya namin? Kung akong isang tunay na Ruiz ay mabubuhay na lamang sa karuwagan dahil sa takot sa kamatayan. Mamamatay din tayong lahat, Tatang. Pero habang nabubuhay tayo pa rin ang pipili sa gagawin natin sa buhay. Basta ako, bitbit ko ang apelyidong Ruiz at ang tangan ko at ang responsibilidad na bigyan ng katarungan ang aking buong angkan. Paliwanag ni Ilaw ng mahaba sa matanda. Naramdam mo ang bitbit na galit at pride para sa kanyang pamilya. Iyon na nga, iho. Ilaw, hindi naman sa pinanghihimasukan ko ang mga desisyon mo sa buhay. Para kailan lang tayo nagkitang muli at naaalala ko pa nung bata ka. Nakikita ko na ang tapang sa iyong mga mata, kagaya ng iyong ama at mga tito mo. Pero ang iniisip ko kasi, iyo, ikaw na lang ang natitira sa lahat ng itinuturing kong kapamilya. Hindi na nga ako nakapag-asawa dahil sa paninilbihan ko sa inyo. Dahil kayo na nga ang itinuturing kong pamilya noon hanggang sa ngayon. Nangangamba lang ako dahil dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari dyan. Ang mapatay mo sila o mapatay ka nila. At pag nangyari yun, iyo, at gaya nga ng dati, ay mabubuhay na naman ako ng mag-isa. Mga sambit ni Apong Kido na mangilid-ngilid na ang luha sa kanyang mga mata. Dahil ramdam na rin ni Ilaw ang kalungkutan sa tinuran ng boses nito. At dahil doon ay di na nagsalita pa nun si Ilaw para rasunan ang mga sentimiento ng matanda. Pati kasi si Ilaw noon ay ramdam na rin ang kalungkutan sa tinig ng matanda. Kaya't kinakap na lamang niya ito ng mahigpit dahil totoo naman talaga ang mga sinasabi ng matanda. Minutong yakapan iyon at nang mahimasmasan na ang dalawa sa kalungkutan na emosyon na kanilang nadarama. Paano kung mamatay ka dyan, iyo? Itinuturing pa namang kitang apo mula noon. Salita pa ng matandang si Kido. Nagseryoso naman ang mukha nun ni Ilaw at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, Tatang. Hindi ko hahayaan na maunahan o mapatay nila ako. 1 taon ko tong pinaghandaan. Isa pa, Tatang, magtatagumpay ako dahil hawak ko ang batong kawayan." Bigkas ni Ilaw na punong-puno ng determinasyon. Sa pagkagat nga ng dilim sa paligid noon, dito na inumpisahan ni Ilaw ang kanyang mga balak. Naisip niya kasi na sa gabi isinasagawa ng kanyang mga kalaban ang kanilang mga karumal-dumal na gawain. Alam ni Ilaw yun dahil sa marami na siyang nababalitaan sa kanilang lugar na pagkawala ng mga iilan sa mga tao sa kanilang bayan na hindi naman maipaliwanag ng iba. Pero alam kasi ni Ilaw sa pananaliksik nga niya na kahit sa 1 taon pala na hindi kakain ng sariwang laman ng tao ay mabubuhay pa rin ang mga gabunan.
Mula nung pagdating niya sa kanilang lugar, doon niya napagtanto na yun yung huling taon o huling araw ng pagkawala ng isang buong pamilya sa kanilang bayan na hinihinala naman niya na gawain ng pamilya ng Marquez. At kasama sa pananaliksik niya, napatunayan niya nga na mga Marquez ang gumagawa nun sa kanilang bayan. Kaya't mula doon ay nagbilang si Ilaw ng 1 taon at naghanda para sa araw o gabi na rin na to. Ito sa ginuhitan niyang numero sa kanyang kalendaryo at sa mga nalaman niya na rin sa mga kaibigan niyang engkanto. Nagpapalipad hangin na noon si Ilaw sa kapaligiran habang inaabangan na nito ang pag-atake ng mga Marquez sa isa na namang pamilya upang gawing kanilang pagkain. Makalipas ang 1 taon at ayon pa sa nalaman ni Ilaw sa mga kaibigan nitong engkanto, ang punteriya ng mga Marquez noon ay ang isang pamilya na kanila ring kaalitan sa lupa ng mga Marquez. Dala ang batong kawayan, ayon ay tinungo ni Ilaw ng gabi. Isa iyong bahay na sa likod noon ay may isang ilog. Tinawid yun ni Ilaw sa paglangoy kung saan malapit nakatirik ang bahay ng pamilyang punteriya ng mga Marquez. Hindi muna siya umahon sa tubig. Bagkos ay humawak ito sa mahabang damo sa gilid mismo ng ilog upang ito ay manatili sa kanyang pwesto. Mas minabuti niya na manatili sa tubig para hindi siya gaanong maamoy ng mga gabunan. Naghawi lamang siya ng maliit na butas sa mga matataas na damo upang mapagmasidan niya ang palibot ng bahay na yun. Ilang minutong nakababad ang katawan nun ni Ilaw sa tubig na ang tanging nakalitaw ay mula sa dibdib nito hanggang sa ulo. Nang maya-maya pa, nakaramdam na nga ng kakaibang pagbabago ng aliwalas ng paligid si Ilaw. Hanggang sa may tumatakbo-takbo na sa buong kapaligiran ng bahay. Kitang-kita ni Ilaw ang malalaking aso na kung tumayo ay parang sa tao ang postura sa palibot ng bahay ng kanyang pinagmamasidan. Heto na ang hinihintay ni Ilaw. Ang mga Marquez ay mag-uumpisa ng manalasa. Kaya't doon ay dahan-dahang umahon si Ilaw sa tubig. Hawak ang batong kawayan na pinatulis na siyang kanyang armas ng gabing iyon. Pagkaahon ni Ilaw, dumapa ito ng bahagya sa matataas na damo at narinig na niya ang tunog ng alulong ng isang malaking aso na para bang nagtatawag pa ng kasama nito hanggang sa dumami ang bilang ng mga ito. Nang makita yun ni Ilaw, mabuti, nandito na kayong lahat. Mas maganda, para minsanan na lang ang pagbaon ko sa inyo sa hukay. Salitang bulong ni Ilaw sa sarili. Nang makita niyang papaakyat na sa isang bintana ang isa sa malaking aso na kulay itim. 2 palapag kasi yun. Nang makita yun ni Ilaw, bato niya ng tigalpo sa nilalang. Doon naman ay nalaglag yung aswang. At pagbagsak nito sa lupa ay para bang namimilipit ito sa sakit. Doon ay naagaw na lang ang atensyon ng mga aswang sa kung sino ang bumato ng tigalpo sa isang kapamilya nila. Nang masipat nila ang mabagal na naglalakad na lalaki na galing sa karimlan ng dilim. At nang maya-maya pa ay tuluyan ng inilantad ng liwanag ng buwan ang pagkatao nito. Kumusta kayo? Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na to. Ang makaharap kayong lahat. Salita ni Ilaw na hawak ang batong kawayan. Nang hindi naman umimik pa ang mga nilalang,
Naglakad-lakad noon papalapit ang isa sa mga yun kay Ilaw. Naglalaway ito sa medyo nakabuka niyang bunganga sa pagitan ng matatalas nitong pangil. At inikutan nito si Ilaw na para bang kinikilala siya nito. Kahit na hindi naman linilingon yun ni Ilaw, ay sumusunod naman ang paningin ng mga mata nito sa galaw nung nilalang. Tunog nung aswang habang iniikot nito si Ilaw hanggang sa makatapat na ito ulit sa harapan niya. Sabay wika ng, "Kilala ko ang ilatya ng pagmumukha mo. Kamukha mo yung pinatay ko noon. Pamilya ng Ruiz. Ikaw na nga. Ba't ka nandito?" "Nandito ako para ubusin ang lahi niyong mga salot kayo." Salita ni Ilaw, sabay takbo nito agad nang hindi nakapaghanda yung nasa harap niyang nilalang. Natigal po ito sa pagtitig ni Ilaw, kaya't saksak ni Ilaw ng batong kawayan sa mismong tiyan noon at bigla na lang umusok ang katawan nito. Sabay pagliyab ng buhok niya sa katawan at agaran naman na sinipa yon ni Ilaw upang madali ang bunutin ng kanyang batong kawayan. Tapos ay tuluyan ng tinupok ng apoy ang aswang na nasaksak ni Ilaw ng kanyang armas. Napaangil ang buong pamilya ng mga Marquez dahil sa nakita nilang pagkamatay ng isa nilang kapamilya at nagngingit-ngit sa galit na sinugod ng sabay-sabay itong si Ilaw. Ilag ni Ilaw sa pagdamba ng aswang. Palo nito ng ulo nung aswang na kanyang sinalidahan. Sabay saksak nito sa isa pang papasunggab sa kanya. Sunog agad iyon. Bunot ni Ilaw ng kanyang kawayan. Ngunit tinamaan ng kalmot ang kanyang likod. Ngunit di yung gaanong bumaon dahil sa pondo nitong kabal. Kaya't pagkaharap ni Ilaw sa nilalang, baon ng tulis ng kawayan. Silab ulit noon. Umikot siya ulit dahil pabangon na yung napalo niya sa ulo na unang umatake kanina sa kanya. Pero bago pa man makatayo ito, unday ng tulis ng kawayang bato dito. Silab ulit noon nang may kumapit naman sa likuran niya noon at pasakmal na sa kanyang leeg. Baon nito ng patalikod sa bunganga nung aswang. Sa makatuwid, sinalubong nung aswang ang tulis nung batong kawayan sa bunganga nito. Sabay nagpumigla si Ilaw at harap doon. Bunot nung kawayan sa bunganga nung nilalang. May lima pang natitira noon sa angkan ng mga Marquez. "Ano pang ginagawa nyo? Halika kayo dito! Dito na tayo mag-ubusan," salita ni Ilaw habang ang ilan sa mga nakapalibot na kawayan sa kanilang pinaglalabanang lugar ay humuhuni at naglalagitikan ang tunog hanggang sa humangin na noon ng malakas. Nag-aalangan pa noon na umatake ang natitira pang 5 sa mga Marquez dahil sa gulat na gulat ang mga ito sa ipinakitang kakayahan ni Ilaw. Ngunit alam nilang hinding-hindi sila pakakawalan ni Ilaw ng gabing iyon kahit na tumakbo pa sila. Kaya't napilitan na lamang ang mga iyon na labanan si Ilaw. Palo ni Ilaw ng kanyang kawayan. Saksak nito ulit. Silab ng katawan ng kanyang nasaksak. Sa bawat galaw noon ni Ilaw ay naaalala pa niya ang buhay niya nung kasama pa niya ang kanyang ama at mga tuhin. Nung kumpleto pa ang kanyang pamilya. Kaya't habang nakikipaglaban noon si Ilaw ay bumabalong pa ang luha sa kanyang mga mata. Naiiyak ito. Pero lasapin nyo!
Lasapin niyo ang pagbibigay ko ng katarungan sa ginawa niyong pagwasak sa aking pamilya. Wika nito. Sabay saksak na naman ng tulis ng batong kawayan. Nagpatuloy pa sa pakikipaglaban noon si Ilaw kahit nabitbit pa rin ang kalungkutan ng nakaraan. Parang yun yung ginawa niyang armas o dedikasyon sa kanyang sarili upang lipulin ang pamilyang minsan ay dumurog sa pagkatao ng kanilang pamilya. Marami ng sugat na natamo nun si Ilaw, pero sa kahuli-huli ang baon niya ng tulis ng kawayan ay naipanalo niya ang laban. Nang matapos yun, napaluhod na lamang si Ilaw dahil sa pagod at mga sugat. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha ay siya namang parang pagdamay ng langit sa kanyang kalungkutan na inilalabas niya kasi umulan na. Itay, mga tiyo, hindi ko kayo makakalimutan hanggang sa araw na magsama-sama tayo ulit sa langit. Matapos ang misyon ni Ilaw, may nagbukas pa ng bintana sa bahay na kanyang pinagmatyagan upang dungawin siya. Pero hindi nila alam na napalaban si Ilaw sa labas ng bahay nila dahil sa may ginawang sabulag pala ang mga gabunan sa labas nung aatakihin nila sana ang pamilya na yun, na sa mga tuwid ay prinotektahan na rin ni Ilaw ang pamilya na ito. Isang dalaga ang nakapansin nun kay Ilaw. Inaya siya nito noon na sumilong sa kanilang bahay, pero agaran naman na tumanggi si Ilaw. At sa mga ilang hakbang ni Ilaw, Ginoo, bago ka umalis, pwede ba naming malaman ang iyong pangalan? Napatigil siya noon sa pagtatanong ng dalaga dahil kasama na nung dalaga ang ilan sa kapamilya rin nito. At habang nakatalikod noon si Ilaw sa gitna ng ulan, "Ako si Ilaw, galing sa angkan ng mga Ruiz." Salita niya, sabay naglakad na ito sa gitna ng malakas na ulan. Nanghihina nang dumating noon si Ilaw sa bahay ni Apong Kido. Diyos ko, Ilaw! Ilaw! Salita nito ng pag-aalala sa pagkatumba ni Ilaw sa mismong pagbukas ng pintuan ng matanda. Ilang araw ang lumipas, natapos na nga ang misyon ni Ilaw at buhay ito nang may dumating na di niya inaasahang panauhin. At yun ay yung dalagang nagtanong sa kanyang pangalan nung makailang gabi na ang nakakaraan. Shortcut na tayo mga kabagis. Tapos naman na ang kwentong to. At ang babaeng yun ay ang siyang napangasawa ni Ilaw, na siyang muling magpapayabong ulit ng pamilya Ruiz. At kung sakaling may gumambalas sa kanila, hawak pa rin ni Ilaw ang batong kawayan.